Hayop ka, Goryo! Nakarating na sa akin ang nangyari. Pinagsamantalahan mo ang anak ko. Bakit mo nagawa yun? Bakit? Alam mo kung gaano kami naging tapat sa'yo. Kahit samot-saring iligal na ginawa mo, hindi ka namin nilaglag. Hindi kami nagsalita sa mas nakatatas na otoridad para ipahuli ka. Pero bakit ginawa mo yung sa anak ko? Mang Martin, hindi ko kasalanan yung nangyari. Siyang pumasok sa lungga namin. Nagulat nga kami dahil bigla kaming nakakita ng babaeng naglalakad. Akala nga namin minumulto na kami sa lumang pabrika na yun eh. Hindi namin akalain na anak mo pala yun. Kaya hindi mo na dapat isisi sa akin yan. Maglibing ka na lang ng mga bangkay kung ayaw mong ikaw ang ilibing ko. Pero bakit mo siya ginahasa? Bakit kailangan mo pang pagsamantalahan ang anak ko? Mang Martin naman, pakihinaan mo naman yung boses mo. Baka atakihin ka niyan. Sige ka, baka sa susunod, ikaw pa mailibing. Ay, alam mo, hindi ko nakasalanan kung ano nangyari sa kanya. Dahil una sa lahat, hindi kami ang unang sumugod. Siya ang sumugod at pumasok sa aming baluarte. Medyo nakainom at nakatira na rin kami ng mga sandaling yun. Hindi ko na napigilan ng tawag ng laman. Grabe, ang sarap pala nung anak mo. 3 rounds nga ako sa kanya eh. Balitaan mo na lang ako kung magbubunga yung ginawa ko ha. Pangako, aalagaan ko yung bata at palalakahin ko kung sakaling hindi niya tanggapin. Para kahit papano naman ay may maging tagapagmana ako ng negosyo ko. Hayop ka! Walang hiya ka talaga! Isinusumpa kita, Goryo! Isinusumpa kita! Taon 2006. Samar. Isang malamig na hapon. Ang langit ay makulimlim at tila nagbabadya ng nalalapit na pag-ulan. Ang ilan sa mga vendor sa labas ay naglantad na ng kanilang mga payong. Ang iba naman, nagtalukbong ng mga gamit para hindi mabasa ang kanilang mga paninda. Pero sa dulo ng sementeryo may 2 tao na tila wala pa ring balak umuwi. Marina, anong ginagawa natin dito sa dulo ng sementeryo? Gusto ko lang ulit bisitahin ang puntod na to. Ha? Ano bang meron sa puntod na yan? Kamag-anak nyo ba yan? Hindi, pero madalas tong ikwento sa akin ni tatay. Kabisadong-kabisado ko na nga ang kwento ng puntod na to eh. Bakit ba? Ano bang meron dyan? Ikaw talaga? Pareho tayong taga rito tapos hindi mo alam ang kwento nito? Ba, malay ko. Alam mo namang wala akong hilig sa ganyan nun eh. Pati magulang ko, hindi rin mahilig sa mga kwentong nakakatakot. Sa'yo ko nga lang nakahiligan to eh. Kaya natural lang na hindi ko alam ang lahat ng mga kwento-kwento rito. Saka, alam mo namang lagi rin kaming umaalis dito. Ganito kasi yon. Ayon sa kwento ni tatay, isang mambabarang daw ang nakalibing dyan. Bernarda Soledad daw ang pangalan at mahigit 100 taon na siyang nakalibing. May mga nagsasabi na hindi raw nawala ang kapangyarihan niya, na isama niya pa raw yon hanggang dito sa hukay. Kaya kung napapansin mo, sa lahat ng mga puntod at nicho rito, yung sa kanya lang lagi ang pinakamalinis at hindi nilulubog, ni hindi nga tinatablan ng dumit alikabok eh, dahil daw yun sa kapangyarihan niya na nangangalaga rito. Ah, ganun ba yun? Kaya naman pala, parang nakakatakot nga talaga. At hindi lang yan, tuwing sasapit daw ang birthday niya, tumutupad din daw siya sa mga kahilingan. Tapos, pwede ka rin daw lumapit dito kung may tao ka na gusto mong ipabarang. Ah, talaga? Tingnan mo yung araw ng kaarawan niya sa lapida, August 24, 1903. July 27 na ngayon, malapit-lapit na. 1 buwan na lang ang hihintayin. So, anong balak mo? Gusto mo mag-wish dyan? Parang oo, kaya nga binabalik-balikan ko eh. Umaasa ako na mas mabilis niyang tutuparin ang wish ko kapag lagi kong dinadalaw ang puntod niya. Sus, sa lahat ng pwedeng paghilingan sa isang patay na mambabarang pa talaga? As if naman tutuparin niya yan. At kung matupad man, ano naman ang magiging kapalit, aber? Ikaw talaga? Masyado kang negatibo mag-isip.
Hindi mo kasi naiintindihan eh. Galing sa paranormal ang kapangyarihan niya, kaya tungkol lang din sa paranormal ang kahilingan ko. Hindi naman ako hihiling ng pera o numero sa loto eh. Ang bala ko sanang hilingin, bigyan niya ako ng third eye para makakita na ako ng mga multo at engkanto. Huh? Namputya naman Seryoso, Marina? Third eye pa talagang hihilingin mo? Oo, ano naman? Alam mo, matagal ko na rin pangarap magka-third eye. Gustong-gusto ko makakita ng mga multo o ng mga ligaw na espiritu. Kahit anong elemento o nilalang basta yung hindi nakikita ng normal na tao. Gusto ko kasing makita lahat ng mga kinukwento sa akin noon ni tatay eh. At saka parang napaka-espesyal mo kasi kapag may nagagawa ka na hindi nagagawa ng iba, di ba? Ay nako, obsessed ka na talaga sa mga paranormal na yan. Sana nga lang walang masama mangyari sa'yo sa mga ginagawa mo, ha? Bakit naman? Ano ba masama sa pagkakaroon ng third eye? Pwede nga yung makatulong sa iba eh. Isipin mo na lang, kapag may ligaw na kaluluwang hindi matahimik, o kaya kapag may pinatay, pwede ko siya makausap kung ano ba talaga nangyari sa kanya para mas mabilis siya mabigyan ng hustisya. Naku, akala mo lang madali yun. Pero, sige, sabihin na nating malaman mo nga ang totoo kapag sinabi sa'yo ng ligaw na kaluluwa. Ang tanong, may maniniwala ba sa'yo sa batas? Pwede mo bang gamiting ebidensya sa korte yung statement ng multo? Di na pagkamalan ka pang baliw nun. Ewan ko sa'yo. Napaka-negatibo mo talaga mag-isip. Halika na nga, mukhang uulan na yata. Ang dalagang si Marina ay lumaki sa poder ng kanyang tatay Martin. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ina dahil sa isang sakit. Kaya silang dalawa na lamang ng ama ang namuhay sa munti nilang tahanan sa bayan ng Katubig. Simple lamang ang kanilang pamumuhay, pero pareho naman silang masaya. Sepulturero ang kanyang ama, habang siya naman ay nagtitinda ng mga kakanin sa palengke. Pareho silang nag-iipon dahil balak niyang bumalik sa pag-aaral sa susunod na taon. Sa kabilang banda, mahilig si Marina sa mga paksang katatakutan. Dahil sepulturero ang kanyang tatay, lagi siya nitong kinukwentuhan ng mga nakakatakot na karanasan sa sementeryo mula nung siya ay bata pa. Nakahiligan na rin niya ang pagbabasa ng mga horror comics at pocketbooks dahil dito. Adik na adik siya sa panonood ng mga paranormal investigation documentaries na nabibili niya sa DVD. At minsan rin, tuwing magkikita sila ng kaibigang si Nemensyo, lagi siyang nagpapasama sa mga abandonadong lugar na malapit sa kanila para kumuha ng video sa paligid. Nagbabaka sakali siya na may makikita siyang kakaiba sa pamamagitan ng kamera. Ang lumang videocam na yon na niregalo sa kanya ni Nemensyo ang ginagawa niyang third eye. Nang gabing yun, nasa inuman ang kanyang ama. Nakipag-birthday yon sa isang kaibigan nito sa kabilang bayan. Kaya naman ang kasama niya sa loob ng kanilang bahay ay walang iba kundi si Nemensyo. Tuwing wala ang tatay niya sa gabi, ang kaibigan niyang yon ang pinapapunta nito sa kanila para siya ay samahan. Kahit mahilig sa katatakutan, medyo duwag pa rin siya at ayaw maiwan mag-isa, lalo na sa kanyang pagtulog. Nang gabing yun, kasalukuyan niyang pinapanood sa videocam ang mga nirecord niyang video sa iba't ibang lugar na pinuntahan nila ng kaibigan. Sinisilip niya ang bawat sulok at detalye kung may nakunan bang multo o anumang nilalang sa paligid. Si Nemensyo naman, nasa harap ng lamesa habang nakatutok sa pinapanood sa telebisyon. Marina, bumili kaya tayo ng pagkain sa labas. Parang nakakagutom ang katahimikan eh. Sige ba, sandali lang, magbibihis lang ako. Pagkatapos magbihis, lumabas na ang magkaibigan para bumili ng makakain sa tindahan. Ang pinakamalapit na tindahan sa kanila ay aabutin ng 5 minutong lakaran. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng paglalakad nang bigla silang mapahinto.
Sa di kalayuan kasi, nakita nila ang grupo ni Goryo. Kasalukuyang may binubugbog ang mga kalalakihan. Dinig na dinig nila ang pagmamakaawa ng lalaki pero walang tumutulong dito. Marami ring bahay sa paligid pero walang nagbubukas ng ilaw o sumisilip man lamang sa bintana. Batid na kasi ng mga yon kung gaano kasama si Goryo, kaya tuwing maghahari-harian yon sa daan ay walang lumalapit, walang pumipigil at walang kumokontra. Agad namang naghanap ng mapagtataguan sina Marina at Nemensio. Hindi nila maiwasang maawa habang pinapanood kung paano sumuka ng dugo ang lalaki dahil sa tindi ng bugbog na tinamunoon mula sa grupo. Kawawa naman yung lalaki. Wala ba tayong pwedeng gawin para matulungan siya? Sira ka ba? Anong gusto mong gawin natin? Lumapit tayo ron at pakiusapang itigil ang pag-aaway nila. Di pati tayo binugbog niya mga yan. Tsaka, hindi lang yan basta grupo lang. Sina Goryo yan. Halangang bituka ng mga yan. Kahit nga mga pulis kapanalig niyan eh. Alam ko, kaya lang nakakaawa naman kasi talaga yung lalaki. Baka naman may magagawa tayo kahit papano, para lang hindi siya matuluyan. Ano naman ang magagawa natin? Sige nga. Baka pwedeng batuhin mo sila o kaya lumika ka ng ingay. Tapos kapag nabaling na yung atensyon nila sa ibang bagay, pwede na makatakas yung lalaki. Lo, mas lalong delikado yun no. Saka paano pa makakatakbo yan? Tingnan mo nga, bugbog sarado na. Kahit mag-ingay pa tayo rito para sirain ang atensyon nila, malabo na rin makatakas pa yung lalaking yan. Wala na talagang pag-asa yan. Paano na yan? Siguro bumalik na lang tayo sa bahay. Hindi na ligtas dito. Halika na, bilisan mo. Grabe naman yung Goryo na yan. Salo talaga sila sa lugar na to. Kahit saan na lang, biglang sumusulpot. Teka, saan naman kaya sila maglulungga sa susunod niyan? Sa mga abandonadong lugar? Grabe talaga. Tigilan mo na nga yan. Multot engkanto lang yung hinahanap mo, pati yung barumbado, isasama mo na ngayon sa kalokohan mo. Tumayo ka na nga dyan. Halika na. Hindi nagtagal. Umalis na ang dalawa sa kanilang pinagtataguan at kumaripas ng takbo para hindi makita ng naturang grupo. Sa lugar na yon, marami ang natatakot kay Goryo, pati na rin sa kanyang mga tauhan, dahil sila ang gumagawa ng lahat ng kaguluhan doon. Wala silang sinasanto at wala ring patawad. Kahit ang otoridad kaya nilang hawakan sa kanilang mga kamay. Ganoon katindi ang grupo ni Goryo. Iligal ang kanilang pinagkakakitaan. At dahil laging matagumpay ang kanilang operasyon, limpak-limpak na salapi ang kanilang kinikita. Kinabukasan, bumili si Marina sa tindahan ni Lola Tina. Isa yon sa pinakamatanda sa kanilang lugar. Nasa 80 anyos na yon. Sari-sari store lamang ang kanyang kabuhayan kasama ang asawang si Mang Lucio na isa namang albularyo. Lola Tina, pabili nga po ng toyo at suka. Mukhang magluluto ng adobo ang tatay mo hindi po. Ako po magluluto ng adobo para pag uwi niya mamaya, may makakain po siyang masarap. Nako, napakabait talagang bata nito. Nasa sementeryo siya ngayon, ano? Opo may bago po kasing ililibing. Yung kaibigan mong si Nemensio, nasaan? Baka may lakad lang po. Wala naman kasi kaming bagong ganap ngayon Siya nga pala, Lola Tina, may itatanong sana ulit ako sa inyo tungkol dun sa puntod ni Bernarda Soledad. Ano naman ang itatanong mo tungkol doon? Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung ritual na ginagawa kapag gusto mong humiling sa kanya? Nakalimutan ko na po kasi medyo nagkarambol-rambol na yung isip ko. Aba, sigurado ka bang gusto mong malaman? Hindi ka ba natatakot sa pwedeng mangyari? Wala naman po akong balak gawin Gusto ko lang po talaga malaman kasi alam niyo naman, mahilig ako sa nakakatakot, di ba? Ikaw talagang bata ka, oo. Ganito kasi yon. Ayon sa mga narinig ko noon, pagsapit ng kaarawan niya, kailangan mo raw magtirik ng 3 kandila sa harap ng kanyang puntod.
Pagkatapos, isulat mo raw sa papel yung gusto mong hilingin sa kanya. Pagkatapos, sunugin mo raw gamit yung gitnang kandila. Saka mo ilibing yung abo sa lupa. At kapag nagawa mo ng lahat ng yon, maghintay ka na lang daw ng ilang mga araw kung kailan yun matutupad. Depende sa kung gaano kahirap at kakomplikado yung hihilingin mo. Ganun po ba? Salamat po ha. Tanong ko na rin po, ano naman po magiging kapalit kapag humiling ka sa kanya? Diba, sabi nila, bawat hiling daw may kapalit? Ano naman po yon kung ganon? Ang dami mo naman tanong. Hindi ko na alam eh. Hindi na yun sakop ng alaala ko. Pwede ba nating itanong sa asawa ninyo, kay Mang Lucio po? Baka sakali pong alam niya. Ay nako, wala kang makukuhang sagot doon dahil hindi siya naniniwala doon. Ano po? Paanong hindi naniniwala? Diba, albularyo po ang asawa ninyo? Bakit naman hindi siya naniniwala? Para sa kanya raw kasi, peke ang kwento tungkol sa puntod ni Bernarda Soledad. Hindi raw totoo yung tungkol sa ritual na yon. Dahil sinubukan na raw niyang gawin yon dati para magkaanak kami pero wala naman nangyari. Kaya mula noon, hindi na siya naniniwala sa milagrong dulot ng puntod ng mambabarang. Ganun po ba? Kaya pala, tingin niyo po, ano po kayang dahilan bakit hindi yun natupad? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Saka marami na rin akong narinig dyan mula sa ibang mga kakilala ko. Yung iba, hindi rin daw natupad ang kahilingan nila. Pero yung iba naman ay natupad naman daw. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun pero sa tingin ko, namimili lang yung mambabarang kung kaninong hiling ang kanyang tutuparin. At kung ano man ang dahilan ay walang sino man ang nakakaalam. Maraming salamat po, Lola Tina. Malaking tulong na sa akin yung impormasyon na yan. Bakit? May balak ka bang gawin ang ritual na yan para humiling sa kanya? Hindi po. Sige po, una na po ako. Nang sumunod na araw, muli silang nagkita ni Nemensio. Nalungkot siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Marina, bukas aalis kami ni nanay. Luluwas daw ulit kami sa probinsya ng lola ko. Ano? Bakit biglaan naman yata? Kaya nga Kaso wala rin naman ako magagawa. Kailangan kong samahan yun. Gaano naman daw kayo katagal? Mga 2 buwan daw Ha? Ang tagal naman? Kaya nga Pasensya ka na ha. Hindi muna kita masasamahan sa mga paranormal adventures mo. Sige, okay lang. Wala rin naman tayong magagawa Magiging okay ka lang ba rito sa inyo? Oo naman. Basta magbalitaan na lang tayo. Sige ba, walang problema. Siguro, maglibot na muna tayo sa bayan bago ko umuwi. Para kahit papano, masamahan pa kita kahit ngayong araw lang. O sige, tara na. Pero, naalala ko lang pala, nasa na kaya si Gregorio ngayon? San kaya sila nagpunta o nagtago? At ano na kaya nangyari doon sa lalaking binugbog nila kagabi? Baka bigla natin sila makasalubong ulit sa daan Hayaan mo na yun. Saka, imposibleng gumala sila ng ganitong oras. Sigurado nasa mga tagong lugar yun para gawin yung illegal nila negosyo. Kaya tara na habang wala pang araw. Isang gabi, muling nagsabi ang Tatay Martin ni Marina na pupunta raw yon sa bahay ng balikbayang kaibigan. Dahil nagyayayon ng inuman, iba ang naging reaksyon niya sa pagkakataong yon. Iiwan niyo ako mag-isa, Tay. Parang hindi ko kaya. Alam niyo namang ayokong naiiwan mag-isa Hindi ako makakatulog ng maayos nito. Bakit? Nasaan si Nemensio? Ba't di mo tawagin sa bahay nila para may kasama ka ulit dito? Wala po siya ngayon Umuwi ulit sila ng nanay niya sa probinsya. 2 buwan daw sila doon. Nagpaalam siya sa akin nung 1 araw pa. Ganoon ba? Sige. Gusto mo, isama na lang kita. Kaso, baka magtagal ako ron. Baka abutin kami ng madaling araw. Alam mo naman yung si paring Enteng ko. Tuwing nagyayaya ng inuman yun talaga madaling araw nang inaabot. Opo, ayos lang po sa akin. Kaya ko naman yon.
Siguro ipapakiusap na lamang kita kung pwede kang makahiga sandali sa kwarto nila habang hinihintay ako. Opo, mas okay nga po yun eh. Sige po, sama na lang ako, Tay. Ayoko talaga maiwan dito eh. Bakit ba kasi ang hilig mo sa mga nakakatakot pero matatakutin ka naman? Siyempre, hindi naman lahat ng mahilig sa horror matapang din. Tapos gustong-gusto mo pa na magkaroon ng third eye para makakita ng multo. Alam mo anak, kapag may third eye ka, kahit may kasama ka pa, hindi ka titigilan ng mga multong yan. Huwag niyo na pong problemahin yung takot ko, Tay. Tara na lang po kasi at gusto ko na rin makalabas. Nagulat sa tuwa si Marina nang makarating na sila sa lugar kung saan makikipag-inuman ang kanyang ama. Habang sila'y naglalakad sa tahimik na daan, sunod-sunod na tumambad sa kanila ang mga abandonadong gusali sa paligid. Grabe, Tay. Ang dami palang abandonadong building dito, no? Pwede ko bang pasukin ang mga yan mamaya? Dala-dala ko tong videocam ko eh. Ano? Akala ko ba'y takot ka mag-isa? Bakit ngayon bigla mong papasukin yung mga ganyang bahay? Ang dilim-dilim mo. Gusto mo bang pagpiestahan ka ng mga multo dyan? Total nandito rin naman po kayo kaya hindi na ako matatakot. Sige na po, payagan nyo na ako. Wala pa rin naman akong ganang matulog o humiga ngayon eh. Masyado pa maaga. 7:00 pa lang naman, no? Ikaw ang bahala. Basta, mag-ingat ka lang, ha? Sige po, buti dito nakatira yung kaibigan yung balikbayan, no? Ayaw niya bang tumira sa ibang lugar? Nako, yan nga ang dahilan kaya siya umuwi rito eh. Ibebenta na nila yung lupa nila rito at balak na rin nilang lumipat. Kahit sila ayaw rito dahil marami ng abandonado. Masyado raw malungkot sa umaga at nakakatakot naman sa gabi dahil wala silang mga kapitbahay. Ayos, mukhang dito na talaga ako makakatagpo ng multo sa videocam ko. Hoy, nako, tara na nga't huwag ka masyadong magtuturo dyan at baka may engkanto ka maturo. Nang marating nila ang bahay ng kaibigang balikbayan ng ama, saktong may abandonadong gusali sa tabi noon. Isang dating pabrika raw yun na mahigit 10 taon ng abandonado, kaya naman doon na lang niya naisipang pumasok. Kahit madilim sa loob at mukhang malawak ang paligid, hindi na siya gaanong natakot pasukin dahil nasa tabi lang ang tatay niya at ang inuman ng mga yun. Kung may mangyari man, madali siyang makakatakbo at makakabalik sa mga yun. Nang magsimula ang inuman ng kanyang ama sa bahay ng kaibigan, nagsimula na rin siyang pumasok sa abandonadong pabrika. Nirecord niya sa videocam ang bawat madaanan. Kinunan niya ang bawat kalat sa buong paligid. Pati mga sirang bintana at silid ay kinunan din niya sa pagbabaka sakali na merong mahahagip ang kanyang kamera. Umasa si Marina na may makukunan siyang multo na pwede niyang ipagmayabang kay Nemensyo, pati na rin sa iba niyang mga kaibigan. Ngunit habang abala siya sa pagre-record sa buong paligid, may nahagip ang kanyang kamera sa bandang dulo. May naaninag siyang mga anino na tila gumagalaw. Kinabahan si Marina, pero itinutok pa rin niya ang kanyang kamera doon. Nakita niya kung paano lumapit ang mga anino. Dahil doon, nagsimula na siyang mapaatras, at kung kailan nagbabalak na siyang tumakbo, ay doon tuluyang nakalapit ang mga anino at nasilayan niya ang anyo ng mga yun. Laking gulat niya sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala. Nanlaki sa sindak ang kanyang mga mata. Hindi multo ang nasa kanyang harapan, kundi si Goryo at ang mga kaibigan nito. Hindi na niya napigilan ang sarili, napasigaw na si Marina, pero bago pa makarating sa labas ang kanyang tili, ay agad nang tinakpan ni Goryo ang kanyang bibig. Saka siya nito binihag sa mga bisig ng lalaki. Agad naman siyang pinagtulungang buhatin ng mga kasamahan noon.
Dinala siya ng grupo sa pinakadulong bahagi ng gusali at mula roon nakita niya ang mga kagamitan at ipinagbabawal na gamot na daladala ng mga kalalakihan. Hindi siya makapaniwala na doon pa niya makakaengkwentrong muli ang pinakakinatatakutang grupo sa kanilang lugar. Doon sila nagtatago para gumamit ng droga dahil alam nila na maraming abandonadong gusali doon. At dahil sa ginawang pagpasok ni Marina, hindi niya akalain na mababaling sa kanya ang atensyon ng mga kalalakihan. Kaya naman tila naging pagkain siya sa mata ng mga yon. Nung gabing yun, nangyari ang hindi inaasahan. Nagahasa siya ni Lagorio. 5 silang gumalaw sa kanyang katawan at pagkababae. Pinakahuli si Goryo na nakatatlong ulit pa sa kanya. Impit na sigaw lamang ang kumawala sa kanyang bibig dahil bago siya pinagsamantalahan ay binugbog muna siya ng mga ito upang siya ay manghina at hindi na makasigaw pa ng malakas. Sa ganoong sandaling yun, ang nagawa na lamang ni Marina ay umiyak ng umiyak. Sa isip niya, tinatawag niya ang kanyang ama, pero malabong marinig siya nito sa ganoong kalagayan. Hindi niya na napigilan ang masaklap na pangyayaring yon sa buo niyang katawan at pagkababae. Teka, nasaan na ba yung anak ko? Madaling araw na nang matagpuan si Marina ng kanyang ama at ng mga kainuman nito. Inumaga na silang natapos ng gabing yon at nang mapansin ni Martin na hindi pa bumabalik ang kanyang anak ay nag-alala na siya, kaya nagpatulong siya sa mga kaibigan para hanapin si Marina. Hindi nila akalain na dito pa siya matatagpuan ng mga yon. Gulat na gulat sila nang makita siya na hubot-hubad at punit-punit ang damit. Halatang hinalay at napasukan na base na rin sa mga bakas na tinamo ng kanyang pagkababae. Dinala siya ng mga yun sa ospital. Maswerte na nabuhay pa siya, subalit nag-iwan naman ng matinding trauma ang nangyari. Ilang linggo siyang hindi nakakausap. Nakatulala lamang at laging wala sa sarili. Nang makarecover na si Marina, doon pa lamang tila naging malinaw muli sa kanya ang lahat. Nung mga panahon ding yun, nasa bahay na lamang siya at doon pinagpapahinga at pinaiinom ng gamot ng kanyang ama. Hindi na siya nagtagal pa sa ospital kahit kailangan pa dahil wala silang sapat na pera. Ngunit mabuti na lamang, bumalik na sa dati ang isip niya, kaya nagawa na siyang kausapin ng kanyang ama. Anak, pwede mo bang ikwento sa akin kung anong nangyari sa iyo nung gabing yon? Tsaka kung sino ang gumawa sa iyo noon? Tay, pinagsamantalahan po ako. 5 po sila. Sino anak? Sino? Sinong gumawa sa iyo nito? Nasaan po yung videocam ko? Ang alam ko po, na-record ko po yon. Nakunan ko po ang mukha nila. Hindi na namin nakita anak dahil nung matagpuan ka namin sa gusaling yon, masyadong madilim. Ikaw na lamang ang nakita namin. Kilala niyo po siya, Tay. Kilala po nating lahat dito. Ano? Maaari mo bang sabihin kung sino yon, anak? Natatakot po ako. Ayoko pong lumaki palalo ang gulo, lalo't nakakatakot din po sila. Anak, huwag ka matakot. Nandito ako, kasama mo ko. Hindi kita pababayaan. Kaya sige na, magsabi ka na. Sabihin mo na kung sinong gumawa sa inong kalapastanganang ito. Tay, si Goryo po. Si Goryo po ang gumawa nito sa akin, Tay. Siya po at ang mga kagrupo niya. Ano? Sina Goryo? Matapos yon, natahimik na lamang ang mag-ama. Napayakap na lang sila sa isa't isa habang parehong humahagulhol. Hindi matanggap ni Mang Martin na ang taong nakagalaw sa kanya ay ang lalaking labis na kinatatakutan sa kanilang lugar.
Batid nila na wala silang laban kay Goryo pati na rin sa mga kagrupo nito. Isang gabi, masayang naglalaro ng baraha sina Goryo sa kanilang kuta nang biglang mag-ingay ang ilan sa kanyang mga tauhan. Ayon sa mga ito, may panauhin daw sila na nagpupumilit pumasok at gusto siyang makausap. Ayaw raw noong magpaawat at nagawa pa noong suntukin at napatumba ang ilan sa mga nagbabantay sa gate. Saglit na napahinto si Goryo sa paglalaro at binitiwan din muna niya ang kanyang sigarilyo. Pagtungo niya sa garahe, nasilayan niya si Mang Martin na kilalang sepulturero sa sementeryo sa kanilang lugar. Mang Martin, butit napadalaw kayo. Wala ba kayong bagong bangkay na ililibing ngayon sa sementeryo? Hayop ka, Goryo! Nakarating na sa akin ang nangyari. Pinagsamantalahan mo, anak ko! Bakit mo nagawa yun? Bakit? Alam mo kung gaano kami naging tapat sa'yo. Kahit samot-saring iligal na ginawa mo, hindi ka namin nilaglag. Hindi kami nagsalita sa mas nakatatas na otoridad para ipahuli ka. Pero bakit ginawa mo yung sa anak ko? Mang Martin, hindi ko kasalanan yung nangyari. Siyang pumasok sa lungga namin. Nagulat nga kami dahil bigla kaming nakakita ng babaeng naglalakad. Akala nga namin minumulto na kami sa lumang pabrika na yun eh. Hindi namin akalain na anak mo pala yun. Kaya hindi mo na dapat isisi sa akin yan. Maglibing ka na lang ng mga bangkay kung ayaw mong ikaw ang ilibing ko. Pero bakit mo siya ginahasa? Bakit kailangan mo pang pagsamantalahan ang anak ko? Mang Martin naman, pakihinaan mo naman yung boses mo. Baka atakihin ka niyan. Sige ka, baka sa susunod, ikaw pa mailibing. Ay, alam mo, hindi ko nakasalanan kung ano nangyari sa kanya. Dahil una sa lahat, hindi kami ang unang sumugod. Siya ang sumugod at pumasok sa aming baluarte. Medyo nakainom at nakatira na rin kami ng mga sandaling yun. Hindi ko na napigilan ng tawag ng laman. Grabe, ang sarap pala nung anak mo. 3 rounds nga ako sa kanya eh. Balitaan mo na lang ako kung magbubunga yung ginawa ko ha. Pangako, aalagaan ko yung bata at palalakahin ko kung sakaling hindi niya tanggapin. Para kahit papano naman ay may maging tagapagmana ako ng negosyo ko. Hayop ka! Walang hiya ka talaga! Isinusumpa kita, Goryo! Isinusumpa kita! Sa sobrang galit ni Mang Martin, hindi na nito napigilang sumugod sa kanya. Sinubukan itong awatin ng mga tauhan ni Goryo pero pumalag pa rin yun. Ginamit niya ang kamao at isa-isang nakipagbatuhan ng suntok at sipa sa grupo. Lingid sa kanilang kaalaman, nung kabataan ni Mang Martin ay mahilig yon sa martial arts kaya may alam yon sa boxing, muay thai at karate. Maging si Goryo ay bahagyang nagulat sa ipinamalas ng matanda. Nagawa rin noong patumbahin ang kanyang mga tauhan kahit napakarami ng mga yon. Kaya naman sa huli, silang dalawa na ang nagkaharap. Sila ang nagkasubukan ng lakas. Ipinamalas na rin dito ang sarili niyang kaalaman sa martial arts. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok at sipa. Pero sa huli, hindi rin yun umubra sa kanya. Kahit gaano kalakas si Mang Martin, hindi nito mapapantayan ang taglay na enerhiya ni Goryo dahil ito ay bata pa. Ilang sandali pa, tinalo niya na si Mang Martin. At dahil sa pang-aabalang ginawa nito sa kanya, dinampot niya ang patalim sa mesa at isinaksak sa matanda. Natawa pa siya nang marinig ang pagdaing at pagpalahaw noon sa buong paligid. Ilang saglit pa, muling nagbalik si Goryo sa lamesa at itinuloy ang paglalaro ng baraha. Inutusan naman niya ang mga kasama na itapon na lamang kung saan ang katawan ni Mang Martin. Makalipas ang ilang oras, may kapitbahay na nagpunta kina Marina. Dahil wala pa ang tatay niya, siya na ang nagbukas ng pinto at humarap doon.
kahit hindi pa siya handang humarap sa mga tao dahil sa trauma na kanyang natamo. Pero hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Marina, mabuti na lamang at nandito ka. Bakit po, Mang Joel? Ano pong kailangan nyo? Ang tatay mo. Ano pong nangyari kay tatay? Si Tatay Martin mo nasa ospital. Malala ang kanyang lagay. Ano po? Bakit po? Ano po nangyari sa kanya? May sumaksak sa kanya. Natagpuan na lang namin yung katawan niya sa tabi ng basurahan. Akala nga namin ay patay na. Buti na lang at humihinga pa. Naidala pa namin sa ospital. Kailangan mong sumama sa akin ngayon din. Hindi makapaniwala si Marina sa kanyang narinig. Kahit hindi pa siya handang lumabas, parang umurong ang kanyang takot at trauma. Nangibabaw sa kanya ang labis na kaba at pag-alala para sa kanyang ama. Dalangin niya na sana ay walang masamang mangyari doon. Hindi siya nagdalawang isip na sumama kay Mang Joel na isa sa pinagkakatiwalaan nilang kapitbahay. Nang pumunta sila sa ospital kung saan isinugod ang kanyang ama, nakita niya ang masaklap na eksena habang kasalukuyan yung inaasikaso ng mga nurse. Matindi ang tinamo nitong saksak at nanganganib ang buhay noon. Kaya naman wala siyang ibang ginawa sa isang tabi kundi ang manalangin habang tahimik na humahagulhol. Isang araw ang lumipas bago nagkamalay ang kanyang ama. Kahit hirap pa itong magsalita, pilit niya yung kinausap habang umiiyak sa harapan noon. Tay, sino po ang gumawa sa inyo nito? Anak, si Goryo. Siya may gawa nito sa akin. Siya na naman. Bakit niya po yan ginawa sa inyo? Nakipagkita ba kayo sa kanya? Sinugod niyo ba siya sa lungga nila? Pasensya ka na, anak. Hindi ko lang kasi napigilan ang sarili ko na sugurin siya. Hindi ko matanggap yung ginawa niya sa iyo. Kaya sinubukan ko lang na ipaghiganti ka. Hindi ko akalaing mangyayari sa akin to. Patawad, anak, kung napag-alala kita. Alam kong hindi ka patuluyang magaling ngayon, kaya pasensya ka na talaga, anak ko. Bakit niyo po ginawa yun? Alam niyo naman po kung gaano siya kadelikado, di ba? Hindi niyo na dapat sinugal ang buhay niyo, Tay. Paano kung kayo naman na natuluyan? Paano kung wala na kayo? Pasensya na, anak. Pasensya ka na talaga. Hindi na mauulit. Pangako. Napaiyak na lamang si Marina nung mga sandaling yun. Saka yumakap ng mahigpit sa kanyang ama. Hindi niya akalain na sa isang iglap lang ay magiging ganun ang buhay nila nang dahil lamang kay Goryo. Dati, naririnig lang nila sa labas ang pangalan nito, pati ang masasaklap na sinasapit ng mga nagiging biktima noon. Pero nung pagkakataong yun, hindi niya inakalang pati sila ng kanyang ama ay magiging biktima rin ng kahayupan ng lalaki. Dahil doon, hindi na rin nakapasok sa trabaho si Mang Martin. Paano na kaya ang panggastos natin nito? Saan pa tayo kukuha ng panghulog sa lupa? Pati ng pambayad sa kuryente at tubig. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Ako na po muna magtatrabaho. Susubukan ko po mag-apply sa bayan pati sa ibang lugar na malapit dito. Ihinto ko rin muna ang pagtitinda sa palengke dahil bukod sa wala na akong puhunan, hindi na rin gaanong mabenta. Kailangan ko na magpalit ng hanap buhay. Pasensya ka na, anak. Dahil sa ginawa ko, ikaw pa ngayon na nagdurusa. Imbis na nagpapahinga ka rin dahil sa trauma mo, napipilitang katuloy na lumabas para lamang magawa ang lahat ng ito. Patawarin mo sana ako. Huwag niyo na pong isipin yon, Tay. Anak niyo po ako. Responsibilidad ko din po ito. Hayaan niyong ako naman ang makatulong sa inyo ngayon. Maraming salamat, anak.
Ngunit ang totoo, bukod sa paghahanap ng bagong trabaho, may iba ring pinaplano si Marina sa kanyang isip na ayaw niya lang munang sabihin sa kanyang ama. Makalipas ang ilang linggo, nakapasok na sa isang grocery store si Marina bilang inventory assistant. Siya na muna ang sumagot sa lahat ng bayarin nila sa bahay, pati sa gamot na iniinom ng ama. Tuwing uuwi siya, bumibili na rin siya ng ulam sa labas para hindi na nila kailangan magluto. Tay, mano po? Oh, anak, mukhang ginabi ka yata ah. Opo may nawala po kasing gamit kaya naghanap pa kami at nagbilang. Nga pala, ihahanda ko lang itong ulam na binili ko para makakain na tayo. Kumusta naman sa trabaho? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman po. Bukod sa malapit lang madali lang din yung trabaho. Tsaka magandang practice din po ito para mapabilis ang paggaling ko. Pakiramdam ko kasi patuloy akong babalutin ng takot at trauma kung mananatili lang ako dito Kaya nakakatulong din kahit papano tong paglabas-labas ko at pagpasok sa trabaho. Kaya wag niyo na po yan alalahanin. Magiging okay din po ako. Mabuti naman kung ganun. Yun lang naman ang gusto ko, yung hindi ka mahirapan. Nakahanda na mga ulam, Tay. Halina po kayo, kumain na po tayo. Pagkalipas ng ilan pang linggo, sumapit na ang araw na hinihintay ni Marina. Yun ang kaarawan ng mambabarang na si Bernarda Soledad. Kaya naman nung hapong yun, habang payapa ang langit at tahimik lang ang paligid, nagtungo siya sa sementeryo at muling nilapitan ang puntod ng naturang mambabarang. May dala siyang papel at nakasulat na roon ang kanyang hiling. Nais niyang mapatawan ng parusang barang si Goryo para maipaghiganti ang kanyang ama, pati na rin ang ginawa nito sa kanya. Isinaad din niya sa sulat na gusto niyang maging malagim at brutal ang parusang dadanasin ng lalaki. At gaya nga ng mga sinabi sa kanya noon ni Lola Tina, isinagawa niya na ang espesyal na ritual para humiling sa puntod na yon. Nagtirik siya ng 3 kandila, sinunog ang papel, saka ibinaon sa lupa ang abunuon. Ayaw niya sanang gawin yon, pero naalala niya na wala rin palang silbi ang mga pulis sa kanilang lugar. Karamihan kasi sa mga yon ay hawak din ni Goryo, kaya hindi niya na naisip na pumunta pa sa istasyon ng pulis para magsumbong. Siya na lang ang gumawa ng paraan kung paano mabibigyan ng parusa ang taong naghahari-harian sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang araw, matapos niyang isagawa ang ritual sa puntod, bigla siyang dinalaw ng isang kakaibang panaginip. Natagpuan daw niya ang sarili sa isang silid na madilim at puno ng mga kandila. Kausap niya sa harap ang isang matandang babae na nagpakilala bilang si Bernarda Soledad. Narinig ko ang iyong hiling. Huwag kang mag-alala, iha. Tutulungan kitang makaganti sa mga taong lumapastangan sa iyo, pati na rin sa iyong ama. Ang mga taong gaya mo na nababalot ngayon ng galit at puot, ang mas gusto kong tinutulungan. Kaya panatilihin mo lang ang galit mong yan. Magiging mas matindi ang epekto ng parusa kapag may galit na umiiral sa iyong puso. Paano niyo po ako matutulungan? Narito ang mga hakbang upang makapagpataw tayo ng parusa sa kanya. Kailangan ko ang iyong kooperasyon para maisagawa ito. Sabihin mo sa akin, handa ka ba? Handa po ako. Ituro niyo sa akin ang dapat kong gawin para makapaghiganti sa Goryong yon. Sa susunod na pagbabalik mo dito, ito ang kailangan mong gawin. Kumuha ka ng litrato ng taong nais mong ipabarang. Isulat mo ang buo niyang pangalan sa likod. Pagkatapos ay magtirik ka ng 3 kandila sa aking puntod.
Sa pagkakataong ito, hintayin mo munang mangalahati ang kandila. At kapag nasa kalahati na, doon mo sunugin ang litrato sa kahit saan man sa mga kandila. At kapag naging abo na yon, ibaon mo lamang sa lupa at patakan ng dugo na magbumula sa iyong kamay. Magagawa mo ba yon, Iha? Gagawin ko po. Nais kong makamit ang hustisya para sa amin ng tatay ko. Kinabukasan, bumalik si Marina sa puntod ng mambabarang, dala ang mga ipinakuha nito. May litrato na siya ni Goryo na nakita niya sa internet at naipagtanong na rin niya sa mga kapitbahay ang buong pangalan noon. Gaya ng sinabi sa kanya ng mambabarang sa panaginip, isinulat niya sa likod ng litrato ang buong pangalan ng lalaki. Sa kanya hinintay na mga lahati ang 3 kandila na kanyang sinindihan sa harap ng puntod. Nang mga lahati na, doon niya sinunog ang litrato at hinintay yung maging abo. Pagkatapos ay ibinaon niya yun sa lupa. At gaya ng huling hakbang na isinaad nito, tinusok niya ng karayom ang kanyang daliri, saka pinatakan ng dugo ang lupa. Nagulat pa siya dahil makalipas lang ang ilang saglit, biglang namatay ang apoy ng 3 kandila, kahit wala namang dumaraan na hangin. Natigilan siya at napaisip, mukhang yun na marahil ang senyales na dininig na ng bangkay ang kanyang hiling. Hindi niya na mahintay ang mangyayari sa lalaki na nang abuso sa kanila ng kanyang ama. Samantala, abala naman ng mga panahon na yun si Goryo. Naghatid siya ng supply ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang kliyente. Siya mismo ang nag-deliver ng mga yun. Pagkabigay niya, agad ding iniabot sa kanya ang pera na nagkakahalaga ng 250,000. Dahil kumita ng malaki, nagpunta sila sa isang beach sa probinsya para magbakasyon at magpahinga. Wala muna silang ginawang iligal nung mga sandaling yun. Sinamantala nila ang pagpapahinga at nagpakasaya. Hanggang sa isang gabi, umuwing nakainom si Goryo. Dala ng kalasingan, hindi niya napigilan ng sumuka sa banyo. Ngunit laking gulat niya nang makita na may mga bulating sumabay sa suka niya. Hindi maiwasang matakot ng lalaki. Kaya agad niyang binuhusan ng inidoro para mawala yun sa kanyang paningin. Kinusot niya ang mga mata at inalog ang kanyang ulo. Pinilit niyang kalimutan ang nakita. Inisip niya na baka epekto lamang yon ng kalasingan. Pero nang sumunod na araw, muling naulit ang kanyang pagsuka. Sa pagkakataong yun, hindi na mga bulate ang lumabas, kundi mga patay na insekto. Napamulagat sa gulat ang kanyang mga mata. Nang puntong yun, napagtanto niya na may hindi magandang nangyayari sa kanyang katawan. Nagsisimula na siya mabahala para sa kanyang sarili, pero dahil puro bisyo at kalokohan lang ang laman ng utak ng kanyang mga tauhan, wala tuloy siyang masabihan tungkol sa kanyang problema. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Dahil doon, napagtanto niya kung gaano kahirap ang walang kaibigan o kamag-anak na malalapitan. Marami nga siyang pera dahil sa iligal na gawain, pero wala siyang kilalang mga tapat na tao na handang makinig sa kanyang mga problema. At yun na ang pinakamasaklap na sandali ng kanyang buhay. Hindi niya akalain na aabot siya sa ganoong punto. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Anak ng teteng naman, oo. Kinabukasan, napilitan na siyang lumapit sa isang albularyo. Mabuti na lamang may natagpuan siya sa lugar na yon na kanyang tinutuluyan. Ngunit matapos ang ilang oras na ritual na ginawa ng matandang albularyo, kumulo ang dugo niya sa kanyang narinig mula doon. Ay, paumanhin, ngunit tila hindi kita mapapagaling. Masyadong makapangyarihan ang barang na kumapit sa iyo. Hindi na ito sakop ng aking kakayahan.
Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako matutulungan? Kung gusto mo, pwede kang lumapit sa iba pang manggagamot. Baka alam nila ang tamang lunas para sa'yo. Matapos mo akong paghintayin ng 2 oras sa mga ritual na pinaggagawa mo sa katawan ko, ganyan lang ang sasabihin mo sa akin? Pasensya ka na, pero yun ang nakita ko sa aking pangitain. Hindi pangkaraniwang mambabarang ang gumawa nito sa'yo. Isa siyang uri ng nilalang na hindi na nabubuhay pa. Mas malakas ang epekto ng isang barang kapag ang gumawa nito ay wala na sa mundo. Nagpapatawa ka ba? Paano ako babarangin ng patay na? Yun ang totoo. May mga ganoon talagang kaso. May ibang mambabarang na hindi agad nawawalan ng kapangyarihan pagkatapos ng kanilang kamatayan. Madalas nananatili pa ng ilang siglo sa kanilang libingan ng kapangyarihan nila bago yun unti-unting manghina at mawalan ng bisa. Kung wala kang mahanap na manggagamot na kayang kontrahin ang ganyang klase ng sumpa, pwede kang maghintay ng ilang siglo para gumaling. Niloloko mo ba ako? Nasa panahon pa ba tayo ni na Eva at Adan para umabot ng ilang siglong edad natin? Sa tingin mo, sino pa ngayon ang kayang umabot ng 100 ng edad? Sinasabi ko lamang sa iyo kung ano ang totoo, dahil ayokong umasa ka. Hindi ko naman sinasabing wala ka ng pag-asa. Sadyang wala lang talaga sa akin ngayon ang tamang lunas para mapagaling ka. Kung ganun, sinasayang mo lang ang oras ko. At ang ayaw ko sa lahat, yung inaaksay ang panahon na meron ako. Kaya pasensyahan na lang tayo matanda. Pero kung hindi mo ako matutulungan, huwag ka nang umasa na may matutulungan ka pang iba. Wala ka ng silbi. Dapat ka nang mamahinga ng ilang siglo gaya ng pinagsasabi mo. Biglang dumukot ng baril si Goryo sa kanyang bulsa. At bago pa makapagsalita ang gulat na albularyo, binaril niya na kaagad yun sa ulo. Bumagsak yun na dilat ang mga mata pero hindi na humihinga. Umalis siya ng bahay noon na parang walang nangyari. Kumukulo ang dugo niya sa galit pag-uwi. Hindi niya matanggap ang mga tinuran nito. At dahil hindi niya alam kung saan pahahanap ng manggagamot na nakakaalam kung paano lulunasan ang kanyang barang, nagwala na lamang siya sa loob ng kanyang bahay. Pinagbabalibag niya lahat ng mga gamit saka nagsisigaw. At sa ginawa niyang pagwawala, bigla siyang sumuka at bumagsak sa sahig. Sa pagsuka niyang yun, may lumabas na mga patay na butiki, palaka at bulate. Kahit matapang siyang tao, hindi niya maiwasang kilabutan sa nangyari. Habang tumatagal, patindi ng patindi ang mga kakaibang karamdaman na lumalabas sa katawan ni Goryo. Nagsimula na siyang tubuan ng malalaking sugat na tuwing gabi ay nilalabasan ng mga insekto. Nagsimula na rin siyang malagasan ng ngipin at ang bawat bahagi ng gilagid niya ay pinamahayan na ng uod. Nang hina na siya, naging butot balat na lamang at nakalbo na ang ulo. Bukod doon, naglalabas din na napakabahong amoy ang kanyang katawan. Sa sobrang baho, wala nang nakakatagal sa kanya. Kahit ang mismong mga tauhan niya ay iniiwasan na rin siya. Ang mas masaklap pa, harap-harapan na siyang pinagnakawan ng mga yon. Sinamantala nila ang sitwasyon. Kitang-kita niya kung paano kalkalin ng mga ito ang kanyang gamit at kinuha ang lahat ng kanyang pera at alahas. Matinding galit ang naramdaman ni Goryo. Nais man niyang gumanti ay wala siyang magawa dahil hindi na rin siya makabangon. Napaluha na lamang siya nang lumabas ng kwarto ang mga ito nang hindi siya pinapansin. At nung araw na yon, wala nang nakakalapit pa kay Goryo, maliban na lang sa mga ligaw na insekto sa paligid na tila naaakit sa kanyang amoy. Ang mga yon ang lumalapit sa kanya at pinagpipiestahan ang kanyang mga sugat. Pati ilong at bibig niya ay malaya ring pinapasok ng mga yon at ginawa ng bahay. Makalipas ang 1 buwan, nagulat sina Marina at Martin sa balita na kanilang nasagap mula sa labas. Pumanaw na raw si Goryo.
Natagpuan daw yon sa kwarto nito sa isang malayong lugar na huli niyang tinuluyan. Ang nagbalita sa kanila ay walang iba kundi si Lola Tina. Bakit, Lola Tina? Anong nangyari kay Goryo? Paano siya namatay? Nako, hindi raw normal ang pagkamatay niya. Ay, Diyos ko, nangayayat daw ng husto. Lumitaw na raw ang mga buto, tapos nakalbo rin daw at nabungi. At ang pinakamalala pa, nung mamatay siya ay natunaw raw yung kalahati ng kanyang katawan. At yung kalahati naman, lumipis daw ng sobra at dumikit na roon sa kama. Ang tanging buo na lamang daw sa kanya ay yung ulo niya. Pero nadikit na rin daw sa unan at hindi na matanggal. Kaya ayon, sinunog na lamang yung buong kama. Tapos giniba na rin nila yung buong bahay dahil kahit anong gawin daw nilang paglilinis, hindi raw mawala-wala yung amoy na iniwan ng kanyang katawan. Grabe, nakakarinti talaga tuwing maiisip ko yon. May litrato po ba ng bangkay niya? Hindi ko lang sigurado, Iha. Pero sa tingin ko, mukhang wala nang nakapaglitrato pa. Natakot nga ang lahat nung makita siya eh. Kaya agad ding sinunog yung kama na kinahihigaan niya. Mabuti na rin siguro yon. Ang mahalaga, wala nang salot na babalik dito sa lugar natin. Hindi pa tayo nakasisiguro, Tay. Baka nakakalimutan nyo. May mga tauhan pa po siya. Eh, siya nga pala. Balita ko ay tinrider daw siya ng mga tauhan niya. Nagsialisan na raw ang mga yon at ninakawan pa siya. Wala naman hong problema ron. Kahit magbalik pa rito yung mga tauhan niya, madali naman silang patumpahin lahat. Saka, hindi na sila makakapaghari-harian dito dahil wala na silang matapang na pinuno. Si Goryo lang naman ang dahilan kaya malakas ang loob ng mga yun eh. Nung ang nakalabang ko sila madali ko lamang silang napabagsak. Mabuti na lamang at dumating na ang karma ng hayop na yon. Bagay nga sa kanya nangyari, walang hiya siya. Ang importante, tapos na po ang problema natin. Nakamit na natin ang hustisya. Nang sumunod na linggo, nakabalik na rin si Mang Martin sa trabaho. May bagong ililibing na bangkay sa sementeryo, kaya muli na naman siyang naging abala. Bago umuwi ng hapong yun, aksidenteng napuntahan niya ang puntod ni Bernarda Soledad sa bandang dulo. Nagulat siya sa nakita. Bagamat malinis ang puntod at walang bahid ng dumi, may mga insektong gumagapang doon. Naglalakihang alupihan, gagamba at iba pang uri ng nakakatakot na insekto ang kanyang nakita na umaali-aligid palibot doon. Nanlaki ang kanyang mga mata, dala ng takot. Agad siyang napakaripas ng takbo dahil may matindi siyang takot sa mga alupihan. Sa kanyang pag-uwi, iba ang naging tingin niya kay Marina. Agad din niyong napansin ng babae kaya kinumpronta siya nito. Tay, bakit parang may iba yata sa inyo ngayon? Meron po bang problema? Magtapat ka nga sa akin, anak. Ikaw bang may gawa noon kay Goryo? Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagsagawa ka ba ng ritual? Lumapit ka ba sa puntod ni Bernardang mambabarang para patawan ng parusa si Goryo? Paano niyo po nasabi yan, Tay? Nakita ko yung puntod niya kanina. Ginagapangan ng malalaking insekto. Isa lang ang ibig sabihin noon. May panibagong hiling siyang tinupad. Naggamit niyang muli ang kanyang kapangyarihan. Ang paglabas ng mga insekto sa kanyang puntod ang palatandaan naming lahat na merong muling lumapit sa kanya para humiling. Magtapat ka nga sa akin, anak. Ikaw ba ang taong yon? Ikaw ba ang lumapit sa kanya? Ginawa ko lamang naman po yun, Tay, para sa inyo. Para sa ating dalawa. Dahil gusto kong makaganti sa panggagahasa niya sa akin at pati na rin sa pambubugbog niya sa inyo. Pero anak, bakit mo ginawa yung ritual? Dapat pala hindi ko na lang sinabi sa iyo tungkol sa puntod na yon. Di ba nga paulit-ulit kitang sinabihan na may kapalit ang bawat hiling na natutupad doon? Paano kung mapahamak ka dahil sa ginawa mo? Tay, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang ang nangyari. Ano yun? Papayag na lang ba kayong hindi siya managot sa ginawa niya sa akin?
pati na rin sa inyo. Pero may iba namang paraan, anak. Wala na pong paraan. Ano bang pwedeng gawin para maparusahan siya? Lumapit sa pulis? Di ba kayo na nga nagsabi na hawak din niya mga kapulisan dito sa atin? Kaya kanino pa tayo pwedeng lumapit? Kung ang batas mismo hindi na tayo kayang tulungan, sino pang pwedeng tumulong sa atin? Kaya sana huwag niyo na akong sisihin sa ginawa kong paglapit sa puntod ni Bernardang mambabarang. Yun na lang ang paraan para mahinto ang kasamaan niya. Kung walang magbibigay ng parusang kamatayan sa kanya, hindi na mahihinto ang kademonyo ang ginagawa niya rito sa lugar natin, Tay. Baka nakakalimutan niyo, ang dami niya nang napatay noon. Mabuti nga't nagawa pa nating makaligtas Dahil kung hindi, baka isa na rin tayo sa mga nakalibing dyan sa sementeryo ngayon. Ikaw lang naman ang inaalala ko, anak. Ayoko lang na mapahamak ka dahil sa ginawa mo. Natatakot lang ako na baka kung anong kapalit ang hilingin ng mambabarang na yon. Kampon yun ng kasamaan. Baka kung anong mangyari sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Ang isipin nyo na lang, makakapagsimula na ulit tayo dahil wala namang gugulo rito. Maging masaya na lang po kayo dahil sa wakas, natuldukan na ang kasamaan ni Goryo. Wala na tayong dapat katakutan. Tapos na po ang lahat. Sa huli, natutunan na ring tanggapin ng kanyang ama ang nangyari. Hindi nagtagal, naging maligaya na silang muli sa kanilang buhay. Naging regular ng muli si Mang Martin sa trabaho sa sementeryo at nakapagtinda ng muli si Marina sa palengke. Si Nemensyo naman, nagbalik na rin kaya may nakakasama na siya tuwing nais niyang gumala sa mga abandonadong lugar. Sayang talaga, nakahiling na ako kay Bernardang mambabarang Hindi ko alam kung pwede pa bang humiling ulit dahil napatunayan kong totoo nga milagro niya. Sigurado kong madali niya may bibigay ang wish ko na magka-third eye. Sus, ayang ka na naman sa third eye na yan. Hindi ka pa ba nadadalasan nangyari sa iyo nung nakaraan? Buti na lang at nakaligtas ka sa ginawa ng Goryo na yun. Visit talaga yung lalaking yun Kung hindi lang ako umalis, hindi sana mangyayari yun. May kasama ka sana na magtatanggol sa iyo. Nako, wag mo nga akong idaan sa ganyan. Saka kahit naman nandito ka, hindi rin naman natin siya mapipigilan Sige nga, kaya mo ba siyang tapatan para iligtas ako? Kung yung tatay ko nga na may kaalaman sa martial arts, natalo pa sa kanya, ikaw pa kaya na bata pa lang? Ano naman, marunong din naman akong lumaban Hindi mo lang kasi nakikita pa dahil mabait ako at walang mga kaaway. Wag mo na nga ipaalala yon. Ang importante, tapos na ang lahat. Kaya pwede na tayong bumalik sa mga dati nating buhay. Halika, doon naman tayo sa kabila. Magvi-video rin ako ron. Isang gabi, mahimbing nang natutulog si Marina nang bigla siyang dalawin ng isang panaginip. Sa panaginip na yon, nakita niyang naglilibot siya sa isang abandonadong lugar habang kinukunan ng video ang buong paligid. Hindi nagtagal, may mga aninong lumapit sa kanya. Sinubukan niya yung kunan ng video pero nagulat siya nang masilayan ang isang pamilyar na muka. Walang iba kundi si Goryo. Hindi niya napigilan ang ginawa ng mga ito sa kanya. Binuhat siya, hinubaran at dinala sa dulong bahagi ng silid. Saka isa-isa siyang pinagsamantalahan ng mga miyembro noon. Ang pinakahuli ay si Goryo na nakatatlong ulit sa kanya. Samantala, pawis na pawis si Marina nang magising at bumangon. Pagtingin niya sa paligid, madilim pa rin at bilog pa ang buwan. Ang tatay Martin niya ay mahimbing pa ring natutulog sa isang tabi. Halos kapusin siya ng hininga sa sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Kaya naman, napilitan siyang bumangon at uminom ng tubig. Akala ni Marina normal na panaginip lamang yon, na dulot ng masaklap na kanyang nakaraan. Kaya naman sinubukan niya yung kalimutan. Inabala niya ang sarili sa pagtitinda at pagsisimba. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nagpaulit-ulit lamang ang panaginip na yon. Ang eksena na pumasok siya sa abandonadong gusali hanggang sa matagpuan siya ni Goryo at pinagsamantalahan. Isa pang napansin niya, tuwing matatapos ang kahayupang ginagawa nito,
Doon may nadadagdag na eksena na hindi nangyari sa totoong buhay. Bawat gabi, iba-iba ang karagdagang nagaganap sa kanyang panaginip. Una, naging zombie raw ang mga yon sa kanyang harapan at dinukot ang kanyang laman loob. Pangalawa, binuhat daw siya ng mga ito at inilabas, saka siya ipinako sa krus, habang dumarami ang mga tao sa paligid. Kabilang daw ang kanyang ama sa mga nanonood at umiiyak sa isang tabi, dahil wala yung magawa. Pangatlo, isinilid daw siya nun sa sako pagkatapos pagsamantalahan. Sa kanya naramdaman na sumakay ang mga ito sa bangka at itinapon siya sa gitna ng dagat. Habang lumulubog siya, ramdam niya ang pagbigat ng katawan na parang sasabog. Tuwing magigising siya sa panaginip na yon, laging mabigat ang kanyang dibdib. Parang totoo ang mga nangyayari, hanggang sa umabot na sa punto na natagpuan niya ang sarili na sumisigaw kada siya ay magigising. Hanggang isang araw. Bakit anak? Ano nangyari sa'yo? Tay, nanaginip po ako. Si Goryo po. Ano? Si Goryo? Napanaginipan mo siya? Gabi-gabi po. Bumabalik sa panaginip ko yung ginawa niya. Basta lagi ko pong napapanaginipan yung panghahalay niya. Hindi ko na po kaya. Parang nagbabalik din po lahat ng sakit at takot na nararamdaman ko noon, Tay. Diyos ko, eto na nga bang sinasabi ko eh. Hindi kaya ito na talaga yung sinasabi nilang kapalit kapag humiling ka kay Bernarda Mambabarang? Ano pong ibig niyong sabihin? Naisip ko lang kasi, dahil tinulungan kanyang mapatawan ng parusa ang lalaking yon, baka ito na yung kapalit na gusto niya. Aangkinin niya ang diwa mo at paulit-ulit niyang ipapaalala sa iyo nangyari. Nais niyang ibalik yung takot at trauma mo gabi-gabi. Ganoon po ba? Paano gagawin natin? Kung tama ang hinala ko, mukhang hindi maganda to. Sisirain ka niya ng paunti-unti, anak. Sinabi ko naman sa iyo wala talagang maganda maidudulot ang paghiling sa mga alagad ng dilim katulad niya. Kita mo nangyari. Tinulungan ka nga niyang parusahan ang lalaking lumapastangan sa iyo, pero binabalik din niya sa iyo ang trauma na ginawa ng lalaking yon. Wala siyang kasing sama. Naalala ko rin po, parang may sinabi siya sa akin na yung mga katulad ko lang daw na may galit sa puso ang gustong-gusto niyang pinagbibigyan. Kasi siguro hindi lahat ng humihiling sa kanya ay tinutupad niya. Pinipili niya lang yung may galit sa loob at yung masama ang hiling tulad ng ginawa ko. Kaya nga dapat hindi ka na sana lumapit sa kanya. Hindi lahat ng mga kwentong katatakutan ay dapat mong patunayan, anak. Hindi rin lahat ng mga multo dapat pang makita. Gugustuhin mo pa bang magkaroon ng third eye kung ganyan na ang nangyayari sa iyo? Sana naman makinig ka na ngayon. Huwag mo nang ipinapahamak ang sarili mo. Pasensya na po, Tay, pero ano na pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hihingi tayo ng tulong sa asawa ni Lola Tina, kay Mang Lucio. Kinabukasan, pinuntahan ng mag-ama ang tindahan ni Lola Tina. Pero sa halip na bumili, ang hinanap nila ay si Mang Lucio na asawa nito. Hindi naman makapaniwala ang matandang lalaki sa kanyang mga narinig. Yan po ang totoo, Mang Lucio. Yan po ang mga nangyari mula nung lumapit ako sa puntod niya. Kung ganoon, may katotohanan nga talaga ang kwento ng puntod ni Bernardang Mambabarang. Totoo naman talaga yun Ikaw lang naman ang pilit na hindi naniniwala, kahit ang dami nang nagsasabi sa'yo. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit hindi niya tinupad ang hiling ko noon sa kanya na magkaroon tayo ng anak. Ang pinipili niya lang pala ay yung mga hiling na may kinalaman sa kasamaan, gaya ng pagbibigay ng parusa o barang sa isang tao. At ang mga hiling lang na kanyang pinakikinggan ay yung galing sa mga taong may matinding puot sa puso. Tama ba ako, iha? Opo, Mang Lucio. Yun din po ang sinabi niya sa akin sa panaginip ko. Ang mga katulad ko raw na galit ang gustong-gusto niyang tinutulungan. Ay, hindi na bale. Susubukan nating gawan ng paraan yan.
Paano po? Paano natin lalabanan ang kapangyarihan niya na kahit kamatayan ay hindi ito kayang pahinain? Hindi natin makokontra ang anumang kapangyarihan o sumpa na ibinalot niya sa iyo. Pero pwede kitang bigyan ng proteksyon o pananggalang para hindi ka na muling dalawin ng masamang panaginip. Heto, may ibibigay ako sa iyo. Ano po ito? Isang mahiwagang bato na kung tawagin sa aming probinsya ay mutya ng Bakunawa. Tuwing matutulog ka, ilagay mo lamang ito sa ilalim ng unan mo. Mapipigilan ito ang pagpasok ng anumang masasamang panaginip. Ito lang ang makakaharang sa sumpang ipinataw sa iyo ni Bernardang Mambabarang. Tandaan mo na pansamantalang lunas lamang ito. Oras na makaligtaan mo itong gamitin, maaari kang balikang muli ng masasamang panaginip. Kaya huwag mo itong kalilimutang ilagay sa ilalim ng iyong unan tuwing matutulog ka. Maraming salamat po, Mang Lucio. Pero ano naman po ang paraan para mawala ng tuluyan ang sumpang ibinigay niya sa akin? Hindi ko pa alam. Hahanapin ko na lamang siguro sa mga lumang libro ang kasagutan. Magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala kong albularyo sa aming lugar. Kapag may nakuha na akong sagot, ako mismo ang pupunta sa inyo para sabihan ka. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Mang Lucio. Malaking bagay pa rin po ito para sa anak ko. Ayoko na kasi siyang makitang nahihirapan pa, lalo't hindi biro ang pinagdaanan niya sa mga kamay ni Goryo. Hindi rin patas ang walang hiyang Bernarda na yun. Matapos niyan to pa rin ang hiling ng anak ko ay siya naman ang nagbibigay ng problema dito. Ang mahalaga, napatunayan na natin ngayon na walang magandang maidudulot ang paghiling sa puntod ng mambabarang na bruhang yon. Kahit palato pa rin niya ang hiling mo, may kapalit naman yung masama. Pero ang importante, mabibigyan na natin ng babala ang iba pa kapag may nagsubok na lumapit doon at gawin ang ritual. Mas mabuti siguro kung wag niyo na lamang banggitin sa mga bagong henerasyon ang tungkol doon. Wala na kayong ibang sasabihin patungkol sa puntod ni Bernarda Soledad. Palabasin na lamang natin na hindi tayo naniniwala sa kanyang kasaysayan at huwag na nating ipasa-pasa ang kanyang nakaraan. Hayaan na nating mamahinga ang kanyang kaluluwa at panahon na ang bahala kung kailan mawawala ng bisa ang kapangyarihan niya. Mabuti pa nga. Mula nang ginamit ni Marina ang mutya ng Bakunawa, hindi na siya dinalaw ng masamang panaginip. Kaya naman, nakatulog na siyang muli ng maayos sa gabi at nanumbalik na ang dati niyang sigla. Kahit alam niya na pansamantalang solusyon lamang yon, naging malaki pa rin ang tulong noon para hindi na siya magambala ng malupit na sumpa ng patay na mambabarang. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, kung kailan akala niya ay nakamit niya na talaga ang tunay na kapayapaan, saka naman nangyari ang kababalaghan na hindi niya inaasahan. Nasa isang abandonadong gusali silang muli ni Nemencio. Gaya ng dati, nagre-record pa rin siya ng video sa pag-asang makakasagap ng multo ang kanyang kamera. At nang mapunta siya sa bandang dulo ng gusaling yon, may umagaw sa kanyang pansin na sobrang gumulat sa kanya. Napasigaw si Marina. Agad naman siyang nilapitan ni Nemencio at pinakalma. Uy, ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumigaw? Si Goryo! Si Goryo, nakita ko! Ano? Si Goryo? Nakita ko siya! Nandun siya! Naroon siya kanina, nakatayo! Sobrang sama ng tingin niya sa akin, tapos nakakatakot yung mukha niya, parang zombie. Gaya na nakita ko sa panaginip ko dati. Ano? Si Goryo? Zombie? Pero paano? Hindi ko alam. Mabuti pa umalis na tayo rito. Hindi pa rin nawala sa isip ni Marina ang pangyayaring yon hanggang sa kanilang pag-uwi. Sinubukan din nilang panoorin ang video na kanyang nakuhaan. Pero nang dumating na yon sa bahagi na nakita niya ang multo ni Goryo, biglang huminto ang video. Na-freeze ang screen noon ng ilang segundo bago nagbalik sa dati. Ngunit sa parting yon,
hindi na nakunan ang multo, kaya naman nakaramdam ng pagkadismaya si Marina. Pero nakita ko talaga siya. Kitang-kita ko. Imposibleng namamalikmata lamang ako. Baka naman epekto lang yan ng trauma mo. Hindi naman kasi talaga biro yung ginawa sa'yo ng Goryong yun eh. Pero ilang buwan nang nakakalipas. Saka hindi ko na nga iniisip yun eh. Masaya na nga ako ulit at wala na akong pinagdadaan ng depresyon ngayon. Kahit na, may mga trauma kasi na kahit hindi mo na nararamdaman, bumabalik-balik pa rin. Saka, sa'yo na mismo nang galing. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nung mangyari ang pananamantala niya sa'yo. Kaya natural, hindi pa makakalimutan ng utak mo yun. Kahit masaya ka na sa buhay mo ngayon, maaalala at maaalala mo pa rin yun. Ano nang dapat kong gawin? Mabuti pa siguro, magdasal ka na lang para tuluyan ng maghilom ang sugat sa loob mo. Kaya lamang, walang nagawa ang mga dasal ni Marina. Dahil sa paglipas ng araw at linggo, sunod-sunod ang pagpapakitang ginawa ni Goryo sa kanya. Madalas, mala-zombie ang kaanyuan nito, parang agnas na bangkay na bumangon sa hukay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Minsan may kasama siyang isa pang nilalang na hindi makilala ni Marina. Madalas ay nagtatago lang yun sa likuran ng lalaki at sumisilip sa kanya. Isang payat na matandang kulubot ang muka, malalim ang mga mata at naaagnas na rin ang balat. Sa tansya niya, yun na ang mambabarang na si Bernarda. Mukhang nagpapakita na rin yun sa kanya, ngunit ang tanong ay bakit siya ginagambala ng mga yun. Hindi niya na napigilang sabihin yon sa kanyang ama. Gulat na gulat naman si Mang Martin sa lahat ng kanyang narinig mula sa kanyang anak. Sigurado ka ba, anak? Paano yan? Paanong nakakagulo pa rin sila sa'yo? Di ba binigyan ka na ng mutya ni Mang Lucio na panlaban mo sa kanila? Yung mutya po kasi na binigay niya, panlaban lang po sa masamang panaginip. Tsaka bangungot lang po ang kaya ng pigilan. Pero itong multo ni Goryo at nung Bernarda mambabarang, hindi na po sila sa panaginip nagpapakita kundi sa totoong buhay na. Araw-araw kahit saan nakikita ko po sila. Kahit sa mga lugar na maraming tao, ayaw po nila akong pigilan. Halika na, pupunta tayo kina Mang Lucio ngayon din. Pagkatapos nilang ikonsulta kay Mang Lucio ang nangyari, nagsagawa na lamang ito ng munting dasal para sa kanya. Wala pa raw siyang magagawa dahil maging siya ay hindi na alam kung paano lulunasan ang parting yun. Hindi na raw yun sakop ng kanyang kapangyarihan. Kaya naman magtatanong-tanong na lang muna siya sa mga kakilalang albularyo sa sariling probinsya. Habang naghihintay sa panibagong solusyon, walang nagawa si Marina kundi tiisin ang lahat ng takot. Araw-araw, gabi-gabi, nakikita niya kung saan-saan ang kaluluwa ng dalawa. Minsan si Goryo ang bumubulaga sa kanya sa paligid. Minsan naman si Bernardang mambabarang. Kaya lang mas madalas, magkasabay pa ang dalawa. Hindi na nga siya dinadalaw ng masasamang panaginip, ngunit sa realidad naman siya pineperwisyo ng mga yun. Parang nais muling magbalik ng kanyang trauma. Hindi na siya nakapagtinda sa palengke dahil doon. Lagi na lang siyang nasa kwarto at binabantayan ni Nemencio kapag nasa trabaho ang kanyang ama. Hindi niya na kayang mapag-isa. Ultimo pag-ihi sa banyo, kailangan bukas ang pinto at nakikita niya si Nemencio para hindi siya balikan ng mabalasik na kaluluwa ng mambabarang at ni Goryo. Isang gabi, muli silang nagpakita sa kanya. Pero sa pagkakataong yun, may kasama na ang mga ito. Walang iba kundi ang kanyang sarili. Nakita niya ang sarili na duguan, mukhang bangkay at malaki ang tiyan. May hawak daw siyang sanggol na mukharing halimaw. Dala ng takot, nagsisigaw si Marina. Halos mabaliw na ang dalaga.
Hindi na malaman ni Nemensio at Mang Martin kung paano pa siya tutulungan at pakakalmahin. Hanggang isang araw, binalikan siyang muli ni Mang Lucio. Nakahanap na raw ito ng permanenteng solusyon sa kanyang problema. Sinamahan siya nito ng araw na yon sa mismong puntod ng mambabarang na si Bernarda. Para mawala ang sumpa, kailangan niyang alisin sa lupa ang lahat ng bagay na ibinaon niya roon. Ginawa niya ang sinabi ng albularyo. Pagkatapos noon, pinatakan ni Mang Lucio ng langis na nagmula sa maliit na boteng hawak nito ang lupa. Isang pulang langis para tanggalin ang bakas ng mga bagay na ibinaon niya roon. At mula noon, doon palang nahinto ang pagpapakita ng mga yon sa kanya. Hindi na siya muling ginambala ni Gregorio at Bernarda. Hindi na rin niya ginamit ang mutya ng bakunawa dahil kahit wala na ito sa higaan, nakakatulog na siya ng maayos at wala nang masamang panaginip na dumadalaw sa kanya. Samantala, sinabi ng kanyang ama na lilipat na raw sila sa ibang lugar para makalayo na sa masasaklap na pangyayaring naganap sa kanilang nakaraan. Tay, saan po kayo nakakuha ng perang pambayad sa renta? Hindi na ako sepulturero ngayon, anak. Umalis na ako ron. May bago na akong trabaho at mas malaki na ang sweldo ko. Hindi ko na rin kailangang humarap pa sa puntod ng mga patay. At hindi na rin natin makikita pa ang puntod na yon ni Bernarda Mambabarang. Paano naman po si Nemensio? Ako naman ang mapapalayo sa kanya. Magkikita pa rin naman kayo. Hindi naman sobrang layo ang lilipatan natin. Mga 2 sakay lang mula rito. Maraming salamat, Tay. Siguro, mas mabuti na nga rin yung lumayo tayo sa lugar na ito. Gusto ko na rin talagang magsimula ng bagong buhay. At magagawa ko lang yon kapag ibang lugar na ang makikita ko. Yung malayo sa lahat-lahat ng pinagmulan ng lagim na naranasan natin dito. Yun! Isa na namang kaiba at malagim na kwento mula sa KE. Dahil dyan, meron na naman po tayong shoutout. Hi po kay Hayashi Megan, kay Lily's Mom, kay Febe Ranyada, hello po kay Gay Somodio, kay Vivian Baterbonia, kay Josie Aniban, kay Ruby Rose, hello din po kay Len TV2, kay Belen Malbas, kay Jerlyn Arbado, kay Maridet Jorilla, kay Lady Dam, hello po kay Cliven Dubalan, kay Medelina, kay Loida from Hong Kong. Shout out po kay Rai sa Condes at Alarcon family from Rubilin, Condes. Hi po kay Janice Delphine Ramirez, kay Rosemary Casonete. Hey kay Elenita, Hannah Maylin Sesgundo, Mirna Alfaro, Helen Flores, Ami Viray. Shout out po kay Evelyn Frimalino, kay Chris Gel Mamado, Arlene Castro Ramos, hello po sa De Chavez family from Mami Riza, kay Charmini Video, hi kay Tessie Reyes, kay Janice Galolo, kay Earhart The Great Vlog, hi din po kay Elaine Cardiente, kay Red Gaspar, kay Lynette Reparado, kay Thelma Carasawa, Lou Franz, John Roy Reyes from Mabel Reyes, hello po kay Sylvia Marie Alegre, kay Marilyn Baltazar, kay Jobel Baldonasa, kay Brandy Jones, kay Glovina Perales, Fernandez at Renton family from Andrea, hi kay Jasmine Vicente, kay Sydney Crosswind, kay Marjorie Dequilla, kay Pureza Tagiwalo at kay June Mateo. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.